Magandang araw! Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa pamana ng Rome. Aalamin natin ang kaganapan sa kanilang batas at pamahalaan. So, ang magiging paksa po natin ngayon ay patungkol sa Imperyong Romano. Ang nakikita natin sa larawan ay ang mapa ng Italia na matatagpuan sa Europa. Ang kabisera nito ay ang Roma na siyang magiging focus natin sa aralin na ito. Tinatawag ang Italia na boot-shaped peninsula dahil na din sa hugis nito na malapota at dahil na rin napaliligiran ito ng dagat ang tatlong bahagi nito. Kilala sa Roma ang alamat ng kambal na sina Romulus at Remus. Si Romulus at Romulus ay anak ni Rhea Silvia at Mars. Si Rhea Silvia ay anak ng hari ng Alba Longa na si Haring Nominator, habang si Mars naman ay ang Diyos ng digmaan ng mga Romano. Si Amulius naman ay kapatid ni Haring Nominator. Siya ay isang sakim na pinuno na kung saan inangkin o inagaw niya sa kanyang kapatid na si Nominator ang trono. Lahat ay kanyang gagawin upang hindi mabawi sa kanya ang kanyang trono. Kaya naman, iniutos niya na ipatapon ang kambal sa ilog Tiber. So, nung itinapon po ang kambal sa ilog Tiber, inilagay po ito sa basket at ipinaanod ito sa rumaragasang agos ng ilog. Habang tinatangay ng malakas na agos ng ilog ang kambal, nailigtas sila ng babaeng lobo. Isang mitikal na babaeng lobo na pinaniniwalaang ipinadala ng mga Diyos. At nung nailigtas na ang kambal ng babaeng lobo, ay iniwan po ito sa isang kuweba. So, iniwan niya po yung kambal doon sa kuweba at doon sila natagpuan ng mag-asawang pastol. Kinupkop ng mag-asawang pastol ang kambal dahil sila ay hindi magkaanak. Pinilaki nila ito at itinuring na parang isang tunay na anak at lumaki rin bilang mga pastol. Isang araw, napaaway ang mga kambal sa tauhan ng pastol. Napaaway ang mga kambal sa pastol na tauhan ni Amulius at dahil dito, nadakip ng pastol ang natauhan na iyon, si Remus at agad naman pong nailigtas ni Romulus ang kanyang kapatid na si Remus. Nagawa nilang matalo si Haring Amulius at naibalik nila sa trono ang kay Haring Numitor, yung kanyang trono bilang hari. At nagkaroon ng pagkakataon ng kambal na makapagtatag ng sarili nilang pamayanan, nakaramdam ng matinding inggit at selos si Romulus kay Remus. At dahil higit na mas naging matagumpay siya at kinagiliwan siya ng mga Diyos, dahil dito ay nagawang paslangin ni Romulus si Remus, ang kanyang kapatid, at doon na po nagsimula ang lungsod ng Roma. So, ang sumunod naman ay ang pananahanan ng mga Latin. Ang mga Latin ang unang nanirahan sa Roma at nanatili sa lupain ng Latium na napatatagpuan sa timog na bahagi ng Tiber River at ang kanilang wikang ginagamit ay Latin. Nagawa nilang makapagtatag ng kanilang pamayanan na mayroong agrikultural na pamumuhay dahil na rin sa taglay na matatabang lupa ng kapatagan. At dahil dito, karamihan sa kanila ay nagsasaka at ang mga pangunahing itinatanim nila ay ang wheat at barley. Ang pangkat ng mga Etruscan na nagmula naman sa hilagang bahagi ng Italia
ay nagawang sakupin ang lupain ng Latium. Ang unang hari ng mga Etruscan ay si Lucius Tarquinius Priscus at ang nakikita naman natin sa larawan ay si Lucius Tarquinius Superbus na kilala din bilang Tarquin the Proud. Siya po ay huling hari ng Etruscan sa Roma. Kahit na sinakop ng mga Etruscan ang mga Latin, ay nagawa naman nilang paunlarin ang kultura ng mga Latin sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila sa paggamit ng mga arko at pagpapagawa ng mga tulay. Sa ilalim ng pamumuno ni Lucius Janius Brutus, ang nakikita natin sa larawan, nagawa po nila na mapalaya sa Roma ang mga Etruscan at naitatag po nila ang Republika noong 509 BCE kung saan nahati po sa dalawang pangkat ang kanilang lipunan. Nagkaroon po dito ng mga plebeian o mga mahihirap na magsasaka at mga patrician o mayayamang may-ari ng lupa. Ang republika ay nabuo mula sa unang kaharian ng Etruscan. Ito ay nagmula sa salitang Latin na res publica na nangangahulugang pag-aari ng mamamayan. Ito po ay dahil yung mga mamamayan ay naghalal ng kanilang mga kinatawan at yung mga kinatawan na iyon na maihalal ay siyang magiging responsable sa usaping pampamahalaan. Mayroong naihalal na 2 konsul sa kanilang pamahalaan. Ang 2 konsul na iyon ang namamahala sa buong nasasakupan, sila rin ang namumuno sa mga hukbong militar, at bawat konsul ay mayroong veto power. Ang salitang veto ay nangangahulugang tutol ako. Sinasabi nila ito kung sila ay di pabor sa pasya ng bawat isa. Mayroon ding 300 na kalalakihan na miyembro ng Senado sa kanilang pamahalaan. Ang mga kalalakihan na iyon ay bumubuo ng mga batas na ipinatutupad nila sa kanilang nasasakupan. Sila rin ang nagpapasa ng mga kontrata sa mga pinapatayong gusali at tulay. Sa lipunang Romano ay hindi po naging patas ang pagtrato sa mga plebeian at patricians. Dahil po sa mga limitadong karapatan ng mga plebeian ay madalas silang naaabuso ng mga patricians. Dahil po sa hindi patas na pagtrato, ay namuno si Spartacus sa ginagawang pag-aaklas ng mga plebeian. Nagmarcha sila palabas ng lungsod ng Roma at nagtatag ng kanilang sariling pamayanan. Dahil hindi kinaya ng mga patricians ang mga gawain, ay nakipagkasundo sila sa mga plebeians at nabuo ang Law of 12 Tables. Ang Law of 12 Tables ay naglalaman ng mga batas para sa mga plebeians. Ito ay inilagay nila sa pampublikong lugar na kung saan or kung tawagin ay forum o palengke upang makita at mabasa ng lahat. Nabigyan din sila ng pagkakataon na maghalal ng 2 tribune sa kanilang trial assembly. Ang assembly ay binubuo ng mga 35 na kinatawan ng bawat tribu. Next naman po ay iyong malaking digmaang kinaharap ng mga Romano sa kanilang pagpapalawak ng kapangyarihan sa dagat Mediteraneo. Ito po ay walang iba kundi ang Punic War. Nahahati po ito sa 3 bahagi na kung saan ay nakaranas sila ng mahabang serye ng digmaan. Nagkaroon po ito ng malaking epekto sa kanilang pamayanan at ang nakalaban nila dito ay ang mga Carthaginian, ang mga Carthaginian ay mga pangkat ng tao na nagtatag ng sarili nilang polis sa Carthage, na matatagpuan sa Hilagang Africa. Meron din po itong teritoryo sa Espanya, sa ilang pulo sa timog na bahagi ng Italia at isla ng Sicily.
Maging ang mga Carthaginian ay gustong makontrol ang dagat Mediterranean. Ito po ay dahil masyadong aktibo ang Mediterranean Sea sa kalakalan at ang mga Carthaginian ay kilala rin bilang mangangalakal. Sa unang digmaang Punic, wala pang hukbong dagat ang mga Romano at naging disadvantage nila iyon dahil sa dagat nagaganap ang kanilang labanan. Isang araw, merong mga Romano nakakita ng sasakyang pangdagat ng mga Carthaginian sa isang dalampasigan. So, ang ginawa ng mga Romano ay pinag-aralan ang sasakyang pandagat na yon na kung tawagin ay Queen Kerim. Nang napag-aralan na nila, gumawa sila ng sarili nilang Queen Kerim at dinagdagan nila ito ng gangplank. Yung gangplank ay isang flat surface na ipinapatong nila sa isa pang barko para makatawid sila. Sa unang digmaan ng Punic War, nakuha nila ang Sicily, Sardinia, at Corsica sa kanilang pagkapanalo. Sumunod naman ay ang ikalawang digmaang Punic dito po mas naging agresibo ang mga Carthaginian sa kanilang kagustuhan na mabawi at matalo ang mga Romano. Ang namuno sa ikadalawang digmaang Punic ay si Hannibal at ang mga pagkakataon na yon, siya ay nasa bansang Espanya. Dahil meron nga po sila ditong polis, so mula Espanya, sakay po sila ng mga elepanteng pandigma, tinawid po nila ang Gaul, na kilala po ngayon bilang France. At tinawid din po nila ang bulubunduking Alps hanggang sa makarating sila sa Italia. Nang makarating na sila dito, ginamit nila yung estilong atras abante. So sa estilong atras abante, sumalakay ang mga Carthaginian at nang sinalubong na sila ng mga Romano, agad po silang umatras at sa pag-atras po nila, inakala ng mga Romano na natakot ang mga Carthaginian at dahil doon, sumalakay pa ang mga Romano. Hindi nila alam na mayroon nang nag-aabang sa kanila at huli na nang mapansin nila na napapalibutan na pala sila ng mga Carthaginian. Dito natalo nila ang mga Romano na sumalakay sa kanila pero hindi nila magawang makapasok sa lungsod ng Roma. Bakit? Dahil napapaligiran po ng napakakapal at matitibay na pader ang lungsod ng Roma. Dahil doon, nagdesisyon ang mga Carthaginian na manatili na lamang sa hilagang bahagi ng Italia. Sumunod na naganap ay ang ikatlong digmaang Punic. Hindi pumayag ang mga Romano na hindi nila mapalayas ang mga Carthaginian. So dahil po dito, sa ilalim ng pamumuno ni Scipio Africanus, isa po sa mga Romanong general, na napagdesisyonan nilang salakayin ang lupain ng mga Carthaginian, hindi po sa Italia, kundi po sa Zama, Africa. Dahil dito, napilitan sina Hannibal na umalis sa Italia at bumalik sa Zama, Africa. Dito po naganap ang ikatlong digmaang Punic na kung saan po napabagsak po ni Scipio Africanus ang hukbo ni Hannibal at sa pagkakataon po na yon, tinawag nila ang Mediterranean Sea na Mare Nostrum na nangangahulugang amin ang dagat. Ang malawakang pananakop ay nagresulta ng pagkasira ng mga sakahan. Sobrang tagal din kasi ng naging digmaan nila, so dahil din napakalaki na naging pinsala sa kanilang lupain, yung mga maliliit na sakahan ay ibinenta nila sa pamahalaan. At mula sa maliliit na sakahan, ito po ay pinatayuan ng mga lungsod. At dahil hindi na nila mapapakinabangan ang kanilang lupang sakahan, ay napalitan na lang silang ibenta ito sa mga mayayaman at nagresulta ito para sila ay lumipat sa ibang lungsod upang makahanap ng panibagong trabaho o mapagkakakitaan. Yung mga mayayaman ay naging maluluho. Mas tinatangkilik nila ang mga produktong galing Greece at Syria. At dahil sa pagtangkilik nila mula sa produktong panlabas,
naghirap ang mga mangangalakal at pati na rin yung mga artisano. Ang sumunod naman ay ang reforma sa lupa ng magkapatid na si Gracchus. Umpisahan natin kay Tiberius Gracchus. Si Tiberius Gracchus po ay naging bahagi ng tribune na kung saan sa kanyang pamumuno ay bumuo siya ng reforma sa lupa, kung saan nakasaad dito ang paglilimita sa labis na lupain ng mga mayayaman. Sobra-sobra kasi ang bahagi ng lupain ng mga senado, kaya ipinag-utos niya na maaari lamang na magkaroon ng bilang o sukat yung maaaring ariin ng isang miyembro ng senado. At yung labis nilang lupain ay kinakailangang i-distribute sa mahihirap. Dahil doon, hindi nagustuhan ng mga miyembro ng Senado ang kanyang reforma at dahil nagalit sa kanya ang mga member ng Senate, nagdesisyon sila na paslangin si Tiberius pati na din ang kanyang mga tagasunod. After noon, namuno din ang kanyang kapatid na si Gaius Gracchus bilang tribune at ipinagpatuloy niya ang reforma sa lupa ng kanyang kapatid na si Tiberius. At dahil dito, nagalit din sa kanya ang mga mamamayan, sila po ay kinuyog at dahil sa takot niya, siya po ay nagdesisyon na magpakamatay. Ang sumunod naman na namuno ay si Gaius Marius. Siya ay kilala bilang general at siya ang kauna-unahang konsul na nagmula sa mababang pangkat. Siya ay bumuo ng pribadong hukbo kung saan ito ang pribadong hukbo ng mga mahihirap. Sa kanila kasi, sa pagbuo ng hukbo, kinakailangan na merong pag-aaring lupain yung mga mapapabilang sa hukbo. Pero yung binuo niyang hukbo ay panibago kasi lahat po ng bahagi o kabilang sa kanyang hukbo ay lalaki na walang lupang sakahan. Nakilala rin dito ang kanyang katunggali sa pagpapalawak ng kapangyarihan. Siya po ay si Lucius Cornelius Sulla. Nagawa silang matalo ni Lucius Cornelius Sulla at nakilala po siya bilang isang diktador. Next naman po ay ang triumvirate. So, ang triumvirate ay ang alyansa ng tatlong tao na mayroong kapangyarihang militar. Binuo po ito upang maibalik sa kaayusan ang Roma dahil sa mga naganap na kagaluhan. Sa first triumvirate, ito ay binubuo nila Gnaeus Pompey, Julius Caesar, at ni Marcus Crassus. Sa unang triumvirate, namatay si Marcus Crassus noong 53 BCE dahil sa pagkalunod sa isang ilog sa Asia Minor, at dahil doon, ang natira na lang ay sila Gnaeus Pompey at Julius Caesar. So sa pagkakataong ito, si Julius Caesar po ay nasa Gaul na kilala na ngayon bilang France. So doon po siya nakagawa ng pangalan na kung saan napalawak talaga niya yung kanyang kapangyarihan at naging kilala nga talaga ang kanyang tagumpay. So dahil po doon nainggit sa kanya si Pompey at dahil sa pagkakainggit niya kay Caesar, sinulsulan niya ang mga member ng Senate na tanggalin sa posisyon bilang bahagi ng triumvirate at gobernador ng Gaul si Caesar. At ipinag-utos ng member ng Senate na bumalik sa Roma si Caesar pero hindi po niya pwedeng isama ang kanyang hukbo. Kapag isinama niya ang kanyang hukbo, ituturing siyang kalaban ng pamahalaan. So ang ginawa niya, bumalik siya sa Roma at tinawid ang ilog Rubicon kasama ang kanyang mga hukbo. Bakit kasama niya ang kanyang hukbo? Kasi alam niya na kahit alin sa dalawa yung piliin niya, bumalik man siya ng mag-isa o bumalik man siya ng may kasama, pareho lamang iyon na magre-resulta ng pagpaslang sa kanya ng mga miyembro ng Senate. So, sa pagtawid po ni Caesar at ng kanyang mga hukbo sa Rubicon River, ay nagkasagupaan yung hukbo ni Caesar at hukbo ni Pompey kasama na ang Senate. Pero dahil nga sa lakas ng puwersa ni Julius Caesar, nagawa niyang talunin ang hukbo ni Pompey at ng Senate.
Dahil doon, tumakas ang Senate at si Pompey papuntang Macedonia, pero hinabol sila ni Julius Caesar hanggang makarating na sila sa Egypt. Dito, tinulungan ng Pharaoh ng Egypt si Julius Caesar para mapaslang si Pompey at ang mga member ng Senate na nagtaksil sa kanya. Dito po niya nakilala si Cleopatra VII na naging kasintahan niya. Nang maipanalo niya yung labanan, nakuha niya ang pamamahala sa Roma. Dito siya nagsagawa ng mga pagbabago gaya na lamang ng pagpapagawa niya ng mga proyekto na kagaya ng pagpapagawa ng mga kalsada, pagpapatayo ng mga gusali, at binigyan din niya ng Roman citizenship ang mga ibang lahi kagaya na lamang ng mga Greeks at Gaul. Binagyan din niya ng maraming trabaho ang mga mamamayan at sa kanyang pamumuno rin ay nakagawa siya ng kalendaryo na kinopya sa mga Egyptian na tinatawag po natin na Julian calendar. Tinanggal niya din, tinanggalan niya din ng kapangyarihan ang mga senado dahil sa pangamba niya na baka maulit muli ang pagtatraidor sa kanya ng mga miyembro ng senado. Kaya dahil doon, tinanggal niya yung power ng Senate. Gumamit din siya ng korona na yari sa dahon ng laurel bilang tanda ng kanyang kadakilaan. Yun nga lang, na-misinterpret po iyon ng mga tao dahil akala nila yung ibig sabihin ni Julius Caesar sa pagsusuot niya ng mga korona na yari sa dahon ng laurel ay ang pagiging diktador. Dahil doon, February 14 pa lang, pinagplanuhan na ng Senado ang pagpaslang sa kanya. At ang petsa po kung kailan ito gaganapin ay noong March 15, 44 BC. Ang tawag po doon ay Ides of March. So, sino nga ba ang mga nanguna sa pag-assassinate kay Julius Caesar? Ang mga nanguna po sa pag-assassinate sa kanya ay ang mga tao ding malalapit sa kanya. Ito nga po ay sina Marcus, Brutus, Gaius Cassius at Decimus. Pagdating ng March 15, 44 BCE, gusto lang sana ni Julius Caesar ay nasa bahay lang. Yun nga lang, yung isa sa kanyang mga kaibigan na si Decimus ay kinumbinsi siyang pumunta sa pagpupulong ng mga Senate. So, nung na-convince na siya, pagdating niya po sa mismong pagpupulong, ay doon na po siya pinaslang at pinagsasaksak ng mga miyembro ng Senado at ang tawag nga po ulit sa petsa kung kailan pinatay si Julius Caesar ay Ides of March. Pagkatapos mamatay ni Julius Caesar, ay nabuo naman ang ikalawang triumvirate kung ang layunin sa unang triumvirate ay maibalik sa kaayusan ang Roma, sa ikalawang triumvirate naman ay layunin nila na maipaghiganti ang pagpaslang kay Julius Caesar. Ang bumubuo sa ikalawang triumvirate ay sina Octavian, Mark Antony, at Marcus Lepidus. Sa ikalawang triumvirate naman, nung umpisa, okay ang kanilang pamumuno sa paghahati-hatian nilang teritoryo o nasasakupan. Ngunit, si Octavian ay naging agresibo. Para kasi sa kanya, nasa kanya lang dapat ang kapangyarihan dahil siya ay ampon na apo sa pamangkin ni Julius Caesar. So siya po ang pinaka magiging successor talaga dapat ni Julius Caesar. Yun nga lang, binuo nila yung triumvirate. So dahil doon, kinalaban ni Octavian si Marcus Lepidus at dito po sa kanilang kasunduan kung sino ang matatalo ay isusuko yung kanilang nasasakupan. So kung sino man po yung makatalo sa kanila, sa kanya mapupunta yung isinukong nasasakupan. So at ang nangyari nga nung naglabanan si Octavian at si Lepidus ay nagawa pong talunin ni Octavian si Lepidus. Sa pagkakataon na yon, mayroon ng relasyon na Mark Antony at Cleopatra VII. So dito nagkaroon sila ng kasunduan kung saan ay pababagsakin nila si Octavian para makuha yung kapangyarihan at pamumuno sa Roma. Yun nga lang, nung panahon na kakalabanin o lulusubin na nila
Mark Antony at Cleopatra VII ang Roma. Hindi nila alam na nakapaghanda na pala ng hukbo si Octavian at naganap na nga po ang labanan sa pagitan nila Mark Antony with Cleopatra at ni Octavian noong 31 BCE sa Actium. At dahil sa lakas ng puwersa nila Octavian, ay nagawa nilang talunin ang puwersa ng mga hukbo na binuo nila Mark Antony at Cleopatra VII. At dito, hindi sila napaslang ni Octavian, pero sila po ay nagpatiwakal. Okay, so medyo tragic po yung ating topic po ngayon, yung story natin. Okay, so I hope you learned something today. So may continuation po yung lesson natin na yan on week 14. Okay, so goodbye and thank you po. Paalam.